Magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Lupa, hangin na tubig at sa langit mo sana'y umimlay ako. Nakaya pa rin po ba ako? Kahit si Barbie na yung anak ni Tito Eric. Hoy! Ba't may inago yung mami ko, ha? Eh, akala ko ba hindi mo anak yan? Yun yung sinasabing shared parenting. Daddy! Ito na ako matutulog. Di kasi ako sanay matulog kasi. Andre, nadinig ko mismo kay Maylene. Siya may gawa nito para pasikatin lang yung anak niya. Pati si Dee. Sabihin mo ang totoo. Ano ang alam mo? Umamin ka! Sabihin mo ang totoo! Andre, sandali. Sasaktan Umamin ka! Andre, sasaktan yung bata. Sandali. Dahil dyan, ititimanta kita. Huwag naman ako. Teka, hindi naman kami may pakana nito. Kung hindi ikaw, sino? Eh, si Mr. D. At paano naman nila nalaman yon? Di! Alam ko lang ikaw may pakala sa panloloko sa amin ni Maylene. Anong ginagawa mo rito? Umaling ka! Anong ginagawa mo rito? Guards! Hindi ka talaga batas lumaban eh! Guards! Kung galit ka sa akin, ako na lang! Huwag ka naman dadamay ng iba! Look, wala akong alam sa mga pinagsasabi mo, ha? Bawal ka dito, Andre. Please escort Mr. Marcelino out of the venue. Di pa ako tapos sa'yo! Babalikan kita, Di! Get out! Babalikan kita! Bitawan niyo nga ako, ano ba? Ito ba talaga sa mundo ng showbiz? Wala ng tao, hindi mo pagkakatiwalaan. Hindi mo alam kung sino nagsasabi ng totoo eh. Alam mo, gusto ko lang naman hanapin yung anak ko eh. Tatanong mo kung anong ginawa nila. Bakit ba nila ginagawa yun? Ano, para sumikat sila? Ha? Para kumita sila? Ano klaseng mga tao yan? Rick, pasensya na ako. Pati kayo nadami sa problema ko. Ginagawa nilang pagganti, pati sarili niyong buhay na paglalaruan. Nasaan na si Abigail? Nasaan na yung anak ko? Roseanne, okay ka lang ba? Miss Babes, totoo po bang hindi kapatid ni Kuya Andre si Barbie? Mag-ayos ka na kaya muna. Sige na, saka mo na yun isipin, ha? Beverly, Mr. D. ako nang bahala dito. Check mo na lang yung labas. Bakit galit po sa inyo si Kuya Andre? Totoo po bang nilaloko mo siya? Di, Roseanne. Hindi totoong niloloko ko si Andre. Look, ang totoo niyan, kaya galit sa akin ang kuya mo ngayon is ako ang tinuturo ni Maylene na nagsabing si Barbie raw ang kapatid ni Andre. Kahit hindi naman. Naniniwala ka ba sa akin? Opo. Sa mga nangyayari kasi ngayon, wala naman talaga akong pakialam na kay Barbie. Kasi hindi ko na siya talent. At mas lalong wala akong pakialam kay Andre. Ginagamit lang nilang dalawa ang pangalan ko para pag-usapan pa sila. Bakit po nila gagawin yun? Kasi para pag-usapan pa sila. Para sumikat. Mga wala na silang career. Hindi katulad mo, na sikat pa rin. Kaya kong ayusin ang mga problema namin. Hindi mo na kailangan intindihin yun. Ang mahalaga lang sa akin ngayon is naniniwala ka sa mga sinasabi ko. Naniniwala ka naman sa akin, di ba? Siyempre naman po, naniniwala ako. Alam mo yan.
Cecil? Ikaw si Cecil, di ba? Andre, Ikaw yung nurse na nagturo sa akin kay Maylin, di ba? Ha? Ikaw yung sinungaling na yun, di ba? Andre, tama Na nagsabi ng kapatid ko si Barbie. Ikaw yun? Tama na, Andre. Ano ginagawa mo dito? Ha? Sino nagkuto sa'yo magsinungaling? Si Di ba? Ha? Kaya ka nandito para magsinungaling? Binayaran ka ba niya? Ha? Siya yung sinungaling na nurse na nagsinungaling sa atin! No. Sorry po. Sorry po, kailangan ko na lang talaga ng pera. Kaya ako nagsinungaling. Pero yung babaeng sinasabi ko... Sino? Yun nga, magandang mabait. Yung sabi mo kumausap sa'yo, yung Carmen ata yung pangalan. Siya talaga yung kumuha ng kapatid mo. Sorry po talaga. Saan mo natin nahanapin yung Carmen na yun? May pag-asa pa, Eric. Ano ibig mo sabihin? Meron pa tayong pagkakataon para mahanap si Abigail. Paano? Pero kakailanganin ko ng tulong mo. Andre, kahit anong gagawin ko, mahanap lang si Abigail. Hindi pala si Barbie yung kapatid ni Kuya Andre. So, ang ibig sabihin din nun, hindi rin siyang anak-anak ng nanay Remy mo. Alam mo, ambisyosa talaga yung Barbie na yun. Mabuti na lang nabuks sila. Nahawa nga ako sa kanya, darling eh. Siguro naman wala siyang kinalaman doon. Bata lang siya. Tinuruan siguro siya ng mga matatanda magsinungaling. Naku, kilala naman natin si Barbie, di ba? Kaya sigurado ko, kasabot rin siya sa panglulokong yun. Naku, hindi naman siguro. Pero alam mo, darling, may aminin ako sa'yo. Ano yan, friend? Pero sa totoo lang, natutuwa ako na hindi kapatid ni Kuya Andre si Barbie at hindi niya magiging nanay si Nanay Remy. Masama ba yun? Naku, Roseanne! Ang sama mo naman! Paano mo naisip yun? Eh kasi yun yung naramdaman ko eh. Hindi ko nga maintindihan eh. Hindi ko mapaliwanag. Basta ko na lang naramdaman. Masama ba yun, darling? Joke lang! Sino eh? Hindi. Siyempre naman okay lang yun, no? Okay lang yung nararamdaman mo. Siyempre, di ba, mahal mo naman si Kuya Andre. Tapos yung nanay Remy mo, kaya okay lang yun. Okay lang yun. Okay lang yung nararamdaman mo. Ang tagal ko nag-an sa'yo. Sige, up here. Paano po kung kasuhan nila ako? Hindi nila magagawa yan, Cecil. Right now, kailangan ka pa nila to identify the person kung sinong kumuha kay Abigail. Siguro, ang pwede mong gawin ngayon is huwag ka na muna magsalita kahit kanino sa mga nalalaman mo. I also think it's a good idea kung magtago ka muna for a while, ha? Yan na. Naman na, bantay mo na si Rosa. Mr. D, paano naman si Barbie? Di ba sabi mo, ikaw bahala sa kanya? Eh, hindi maganda sa reputation niya itong isyung to. Tsaka ano na lang sasabihin ng mga tao sa aking pagiging ina? Teacher pa naman ako. Tulungan mo naman kami. Look, Maylin, as far as I'm concerned, pumayag ka na gamitin ang anak mo sa ploy na to. Uy, pero nang ako ka sa amin na kung magkaipitan, hindi mo siya pababayaan, di ba? Linawin ang lahat ng mga kumakalat na balita. Ano mo naman, Mr. D? Quiet! Hindi ko po totoong kapatid si Barbie. Huwag mo naman akong gawin sinungaling. Ginamit lang siya ni Dee at ng nanay niya para lokohin kami. Pati na rin kayo. Eh, Andre, bakit ka lulukohin ni Dee? Eh, ikaw paboritong talent niya.
Hindi niya kasi nagustuhan yung pakikipagrelasyon ko kay Mikmik. At dahil doon, nagselo siya. Eh Andre, ikaw ang unang umalis. Di ba? Kaya lumalabas na wala kang utang na loob. Tinatanaw ko naman ng malaking utang na loob ang lahat ng mga naitulong mo sa akin noon. Pero paano mo rin respetuhin ng isang tao na naging dahilan kung bakit nasira ang buhay mo? Kaya ka talaga, Andre. Wala kang utang na loob. Ako pa talaga sinisisi mo sa lahat ng kamalasan nangyayari sa'yo ngayon, ha? I will not take this sitting down. It's war you want. War is what you're going to get.